Ako si Daniel, isang simpleng tao na ang buhay ay umiikot sa pagtatrabaho bilang isang accountant at pag-aalaga sa aking asawa, si Mia. Magulo man ang mundo, sapat na sa amin ang tahimik na pamumuhay sa aming maliit na tahanan sa Quezon City. Ngunit ang katahimikan na ito ay biglang nabalot ng misteryo isang umaga ng Sabado. Pagkagising ko, nakita ko si Mia sa kusina, nakaupo sa harap ng isang kahon na may kulay pulang laso. Daniel, tingnan mo ito, bulong niya, may halong kaba sa kanyang boses. Lumapit ako at inusisa ang kahon. Walang nakasulat na pangalan o palatandaan kung sino ang nagpadala. Sa unang tingin, ito'y tila isang ordinaryong regalo, ngunit may kung anong kakaibang pakiramdam ang bumabalot sa akin. Binuksan ni Mia ang kahon at dahan-dahang lumitaw ang mga laman nito. Isang lumang larawan ng isang batang babae, isang kalawanging susi, at isang maliit na piraso ng papel na may nakasulat na mensahe. Simulan ang paglalakbay, alamin ang katotohanan. Tila may kung anong puwersa sa mga bagay na ito na nag-uudyok sa aming alamin ang kanilang pinagmulan. Sino ang batang babae sa larawan? Ano ang susi at ano ang ibig sabihin ng mensahe? Habang iniisip ko ang mga tanong na ito, biglang umiyak si Mia. Daniel, ano ito? Bakit parang ang bigat ng pakiramdam ko? Hinawakan ko ang kanyang kamay, pilit na pinapakalma siya. Huwag kang mag-alala, mahal. Siguradong may paliwanag ito. Pag-aaralan natin ito ng mabuti. Ngunit sa kabila ng aking mga salita, nararamdaman ko rin ang lalim ng misteryo. Sinubukan kong alalahanin kung may nakalimutan akong kaibigan mula sa nakaraan na posibleng magpadala nito, ngunit wala akong mahanap na sagot. Lalo lamang bumibigat ang aking loob. Nagsimula kami sa larawan ng batang babae. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng lihim, ang kanyang nangiti ay half-hearted. Hindi ko siya kilala at maging si Mia ay walang idea kung sino siya. Sinubukan naming hanapin siya sa social media, ngunit walang lumitaw na impormasyon. Ang kalawanging susi naman ay tila hindi tugma sa kahit anong pinto sa aming bahay. Nagsimula kaming magtanong sa aming mga kapitbahay kung may nakita silang kakaibang tao na nag-iwan ng kahon sa aming bahay. Ngunit lahat sila'y walang alam. Wala kaming napansin, Daniel, sabi ni Mang Thomas, ang matandang nakatira sa katapat na bahay namin. Baka prank lang yan ng mga bata. Habang dumadaan ang oras, lalo kaming nababalisa. Ang misteryo sa likod ng kahon ay tila lumalalim. Ang aming mga tanong ay hindi natutugunan at ang mga sagot ay tila lumalayo sa abot ng aming pag-iisip. Sa kalagitnaan ng aming pag-iisip, nakarinig kami ng katok sa pinto. Agad akong tumayo, nagtataka kung sino ang nasa labas. Pagbukas ko, isang batang lalaki na may hawak na envelope ang nakatayo. Para po sa inyo, sabi niya, sabay abot sa envelope. Pagkaalis niya, agad kong binuksan ang envelope. Sa loob nito'y may isa pang piraso ng papel na may nakasulat na mensahe. Magsimula sa susi. Huwag mag-atubiling tuklasin ang nakatagong lihim. Nagtataka ako kung ano ang ibig sabihin nito. Ang susi ba ay may kaugnayan sa aming nakaraan? May lihim bang nakatago sa aming bahay na hindi namin alam? Habang iniisip ko ito, biglang nagring ang telepono. Si Mia ang sumagot at kitang-kita ko ang kanyang pag-aalala habang nakikinig. Daniel, sabi niya, nanginginig ang boses. May nagsabi sa telepono na may dapat tayong puntahan. Sinabi niya na ang susi ang magdadala sa atin doon. Pagkatapos ng mga kaganapan noong nakaraang linggo, hindi pa rin ako makapaniwala sa natanggap naming regalo mula sa hindi kilalang kaibigan. Ako si Miguel at kasama ang aking asawang si Lila, kaming nababalot ng pagtataka at kaba tungkol sa misteryosong kahon na natanggap namin. Sa loob ng kahon ay may mga antigong alahas at isang liham na nakasulat sa lumang papel. Hanggang ngayon ay hindi pa rin namin matukoy kung sino ang nagpadala nito at kung ano ang kanilang layunin.
Habang umuupo kami sa kusina, hindi ko mapigilang mapaisip tungkol sa posibilidad na may mas malalim pang dahilan ang regalong ito. Lila, sabi ko, kailangan nating malaman kung sino ang nagpadala nito. Dala, hindi ko mapanatag ang aking isipan sa mga tanong na bumabagabag sa akin. Sumang-ayon si Lila, tama ka Miguel, pero paano tayo magsisimula? Wala tayong kahit anong palatandaan kung sino ang nagpadala. Naisip kong simulang alamin ang pinagmula ng mga alahas. Baka may malaman tayo kung ipapatingin natin ito sa isang eksperto sa mga antigong gamit. Mungkahi ko. Sa kabutihang palad, may kaibigan kami na nagtatrabaho sa isang museo. Tinawagan ko siya agad at ipinaliwanag ang aming sitwasyon. Nagkataon namang may oras siya kinabukasan, kaya agad namin siyang pinuntahan. Sa pagdating namin sa museo, sinalubong kami ni Tony, ang aming kaibigan. Miguel, Lila, ano itong kakaibang narinig ko tungkol sa inyo? Tanong niya habang iniimbestigahan ang mga alahas. Habang tinitingnan ni Tony ang mga alahas, napansin niya ang isang kakaibang ukit sa likod ng isa sa mga kwintas. May nakita akong kakaibang marka dito. Parang sagisag ito ng isang pamilyang kilala noong panahon ng Kastila. Sabi ni Tony habang inaalam ang mga simbolo. Nagulat kami sa natuklasan ni Tony. Pamilyang Kastila? Bakit may ganitong bagay sa atin? Tanong ni Lila. Habang patuloy na nag-aaral si Tony sa mga alahas, nakatanggap kami ng tawag mula sa aming kapitbahay na si Aling Marta. Tinanong niya kung pwede ba kaming magpunta sa kanilang bahay. Mayroon daw siyang mahalagang sasabihin. Agad kaming nagpaalam kay Tony at pumunta kay Aling Marta. Pagdating namin sa bahay ni Aling Marta, bumungad sa amin ang isang lumang litrato. Miguel, Lila, tingnan ninyo ito. Nahanap ko ito sa lumang baul ng aking lola. May kinalaman ito sa inyong regalo, sabi ni Aling Marta habang pinapakita ang larawan. Sa larawan may isang pamilyang nakasuot ng mga lumang kasuotang Europeo. Laking gulat namin nang makilala namin ang isang lalaki na kamukhang kamukha ni Miguel. Ito ba'y ibig sabihin may kaugnayan ang pamilya ko sa mga Kastila? Tanong ko, halos hindi makapaniwala sa aking nakikita. Habang lumalalim ang gabi, hindi namin mapigilan ang magtanong. Ang mga alahas at ang larawan ay tila may sinasabi sa amin tungkol sa aming nakaraan na hindi pa namin alam. Miguel, ito na kaya ang sagot kung bakit sa atin napunta ang regalong iyon? Tanong ni Lila na halatang naguguluhan pa rin. Pag-uwi namin sa bahay, pareho kaming tahimik. Alam naming may mas malalim pa kaming dapat tuklasin. Habang nagmumuni-muni, biglang may kumatok sa pinto. Isang matandang lalaki ang nakatayo sa aming harapan, hawak ang isang lumang barya. Magandang gabi, bati niya. Alam kong naguguluhan kayo sa mga kaganapan. Ako si Senyor Roberto at may alam ako tungkol sa alahas na nakuha ninyo. Nagulat kami sa kanyang pagdating. Paano mo nalaman ang tungkol sa mga alahas? Tanong ko habang pinipilit kong pakalmahin ang aking sarili. Ngumiti siya at nagpatuloy. Ako ay bahagi ng pamilya ng mga nagmamay-ari ng mga alahas na iyan. Matagal na akong nagmamasid at naghihintay ng tamang pagkakataon para kausapin kayo. Habang nagsasalita si Senyor Roberto, napansin kong may kakaiba sa kanyang tingin. Parang may itinatagong lihim na hindi niya masabi-sabi. At bakit mo nais ibunyag ito ngayon? Tanong ni Lila. May nakaraan tayong dapat balikan, sagot niya, at ang mga alahas na iyan ang susi para malaman ang buong katotohanan. Hindi ko alam kung ano ang aming mararamdaman. Natatakot pero sabi sa kung anuman ang susunod niyang sasabihin. Habang nag-aalangan, nagpasya kami ni Lila na pakinggan ang kanyang kwento. Ngunit bago niya pa man masimulan, biglang nag-brown out at sa kadiliman, narinig namin ang isang malakas na kalabog mula sa labas. Sa gitna ng dilim at takot, bumalik ang ilaw. At doon namin napagtanto, wala na si Senyor Roberto nang iwan niya ang barya sa mesa.
ako'y nagising sa kaluskos ng mga dahon sa labas ng aming bintana. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila may dalang kakaibang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Lumingon ako at nakita si Elmer na mahimbing pang natutulog sa tabi ko. Ang mga hilik niya ay nagsisilbing musika sa aking umaga, ngunit sa araw na ito may kung anong bumabagabag sa akin. Nagbihis ako at dahan-dahang bumaba patungo sa kusina. Habang nagtitimpla ng kape, naalala ko ang kahon na natanggap namin kahapon. Isang kahon na may misteryosong pinagmulan, walang nakalagay na pangalan o detalye kung sino ang nagpadala. Tanging ang salitang kaibigan lamang ang nakasulat sa maliit na card sa ibabaw ng kahon. Nang magising si Elmer, agad kong sinabi sa kanya ang iniisip ko. Elmer, sa tingin mo ba dapat nating buksan ang kahon? Tanong ko habang umiinom ng kape. Ang mga mata niya ay nanatiling nakatuon sa akin, tila nag-iisip ng malalim. Oo, siguro nga. Baka masagot nito ang lahat ng tanong natin. Sagot niya matapos ang ilang sandali. Mabilis kong kinuha ang kahon mula sa sala. Pareho naming tinitigan ito. Parang nag-aalangan kung ano ang maaaring laman nito. Ano kaya ang laman nito? Tanong ko, pilit na pinipigil ang kaba. Hinawakan ni Elmer ang kamay ko. Ano man ang laman nito, sabay nating haharapin, sabi niya. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Dahan-dahan naming binuksan ang kahon. Sa loob, may isang maliit na kahon na gawa sa kahoy at isang sulat na nakafold ng maayos. Kinuha ko ang sulat at binasa ito ng malakas. Mahal kong magkaibigan, minsan ang mga bagay na hindi natin inaasahan ang nagdadala ng pinakamalaking pagbabago sa ating buhay. Ang laman ng kahon na ito ay magbibigay liwanag sa inyong nakaraan at magbubukas ng bagong yugto sa inyong hinaharap. Napatingin kami ni Elmer sa isa't isa. Ang mga salitang iyon ay tila may mabigat na kahulugan. Binuksan ni Elmer ang maliit na kahon sa loob at bumungad sa amin ang isang lumang larawan na may 3 tao, isang batang lalaki, isang babae at isang matandang lalaki. Sa likod ng larawan, may nakasulat na petsa at isang pangalang pamilyar sa akin, Isabel. Isabel, ang pangalan ng nanay ni Elmer na matagal na niyang hinahanap. Hindi ko akalain na ang pangalan niya ay lalabas sa ganitong paraan. Elmer, tingnan mo, sabi ko, sabay abot ng larawan sa kanya. Kitang-kita ko ang pagkabigla sa kanyang muka. Siya nga, siya ang aking ina, sabi ni Elmer, hindi makapaniwala. At ang batang ito, ako ito, pero sino ang matandang lalaki? Tanong niya habang iniinspeksyon ng larawan. Habang nakatitig kami sa larawan, may napansin akong maliit na papel na nakaipit sa sulok ng kahon. Kinuha ko ito at binasa. Hanapin ang matandang lalaki, siya ang susi sa lahat ng katanungan. Hindi namin alam kung ano ang ibig sabihin nito, pero alam namin na kailangan naming malaman. Elmer, sa tingin ko oras na para hanapin natin ang taong ito. Kung sino man siya, maaaring siya ang makakapagbigay linaw sa lahat, sabi ko, puno ng determinasyon. Oo, kailangan natin siyang hanapin. Pero paano? Wala tayong sapat na impormasyon. Sagot ni Elmer, halatang nag-aalala. Niyakap ko siya. Kakayanin natin ito. May paraan para malaman natin ang lahat. Siguro oras na para bumalik tayo sa lugar kung saan ka lumaki. Baka may mga tao roon na makakatulong sa atin. Suhestiyon ko. Habang nag-uusap kami, napansin ko ang isang bagay na nakasukbit sa ilalim ng kahon. Isang maliit na susi. Walang label, walang kahit ano. Kinuha ko ito at pinakita kay Elmer. Ano kaya ang binubuksan ng susi na ito? Tanong ko, puno ng pagtataka. Iyan ang kailangan nating alamin. Tugon ni Elmer, sabay kuha ng susi mula sa akin. Mukhang ito ang susi sa bagong kabanata ng buhay natin. Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang may kumatok sa pinto.
Napatingin kami sa isa't isa, parehong nagtataka kung sino ang maaaring bumisita ng maaga. Nang buksan ko ang pinto, bumungad sa amin ang isang matandang lalaki na may maamong ng ngiti. "Magandang umaga," bati niya na tila kilala kami. "Ako si Manong Raul. Isa akong kaibigan ng inyong ina, Elmer. May mahalaga akong sasabihin sa inyo." Napatingin kami ni Elmer sa isa't isa, puno ng pagtataka at pag-asa sa mga susunod na mangyayari. Sa wakas, marahil ay masisimulan na naming buuin ang pira-pirasong bahagi ng aming nakaraan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may kaba sa aking dibdib. Ano kaya ang mga sikreto na nag-aabang sa amin pagkatapos ng ilang linggo ng pag-aabang sa mga susunod na mangyayari? Sa wakas ay dumating ang umaga kung saan isang bagong regalo ang natanggap namin mula sa hindi kilalang kaibigan. Sa tuwing may dumadating na regalo, palaging may kalakip na liham na naglalaman ng mga misteryosong salita. Tila ba isang bahagi ng palaisipan na kailangan naming lutasin. Ang regalo sa pagkakataong ito ay isang lumang aklat na tila galing pa sa panahon ng Espanya. Sa pagbukas ko nito, agad kong naamoy ang alimuom ng pagkakaimbak ng ilang siglo. "Rosa, tingnan mo ito," tawag ko sa asawa ko habang pinagmamasdan ang mga pahina ng aklat na puno ng mga lihim na mensahe. Si Rosa, na abala sa kanyang pag-aayos ng mesa para sa aming tanghalian, ay lumapit at sabik na tiningnan ang aklat. "Isang aklat na naman?" tanong niya. "Ano kaya ang ibig sabihin nito?" "Hindi ko alam, pero may kakaibang pakiramdam ako tungkol sa mga nakasulat dito. Tila ba may sinasabi ito tungkol sa atin, sa pamilya natin," sagot ko, habang pinipilit kong basahin ang mga lumang titik sa pahina. Ang liham na kalakip ng regalo ay naglalaman ng mga salitang nag-uudyok sa amin na magtungo sa isang lumang simbahan sa bayan. Sa una, nagdadalawang isip kami kung susundin ang hindi kilalang kaibigan. Ngunit isang bahagi sa amin ang nagsasabing dapat naming sundan ang mga palatandaan. Sa huli, nagpasya kaming magtungo sa simbahan na tinutukoy ng liham. Habang papunta kami roon, hindi mapigilan ni Rosa na magtanong tungkol sa maaaring mangyari. "Bakit kaya tayo pinapunta roon? Ano ang koneksyon ng lahat ng ito sa mga regalong natanggap natin?" "Sa tingin ko, may mas malalim na dahilan kung bakit ibinibigay sa atin ang mga ito," sagot ko habang nagmamaneho patungo sa lumang simbahan. "Marahil may kinalaman ito sa kasaysayan ng pamilya natin, sa mga bagay na hindi natin alam." Pagdating namin sa simbahan, napansin naming may kakaibang katahimikan sa paligid. Sa loob, ang mga pader ay puno ng mga lumang larawan, tila ba nagkukwento ng isang nakalimutang kasaysayan. Sa altar, may isang tao na nakaupo, isang matanda na tila nag-aabang sa aming pagdating. "Magandang araw," bati ng matanda na agad naming napansin dahil sa kanyang kakaibang presensya. "Ako si Mang Isko, ang tagapangalaga ng simbahan na ito. Matagal ko nang hinihintay ang inyong pagdating." Nagkatinginan kami ni Rosa at naramdaman ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. "Ano po ang ibig ninyong sabihin?" tanong ko sa matanda. "Ang inyong pamilya ay may malalim na kasaysayan na konektado sa lugar na ito. Ang mga regalong natatanggap ninyo ay mga piraso ng isang kwento na matagal nang nakatago, at kayo ang napiling magbukas nito," paliwanag ni Mang Isko. "Anong kwento po?" tanong ni Rosa, halatang may pag-aalala sa kanyang boses. "Isang kwento ng pag-ibig, pagkawala at pag-asa. Ang aklat na dala ninyo ay naglalaman ng mga lihim na matagal nang nakabaon sa lupa ng simbahan na ito. Sa likod ng altar, mayroong isang lumang pinto. Sa loob nito, makikita ninyo ang mga sagot sa inyong mga tanong." Hindi kami makapaniwala sa aming narinig. Sa likod ng altar ay isang pinto, tila ba isang daan patungo sa mga nakatagong lihim. Dahan-dahan kaming lumapit at sa pagbukas namin ng pinto, isang madilim na silid ang bumungad sa amin. Sa loob nito, may mga lumang kasulatan
at larawan na tila babahagi ng aming kasaysayan, mga bagay na hindi pa namin naisip na magiging bahagi ng aming buhay. Habang tinitingnan namin ang mga larawan, napansin namin ang isang pamilyar na mukha, ang lola ni Rosa, na matagal na naming hindi nakita. Sa isang larawan, kasama niya ang isang lalaking hindi namin kilala. Ano ito? Tanong ni Rosa habang pinipilit na intindihin ang mga nakikita. Isang bahagi ng inyong kasaysayan na panahon na para malaman ninyo, sagot ni Mang Isko na nakamasid sa amin mula sa pinto. Sa mga susunod na sandali, nalaman namin na ang lalaking nasa larawan ay isang bahagi ng isang lihim na pag-ibig mula sa nakaraan, isang kwento na tila ba nagmula pa sa lumang panahon. Ang mga kasulatan ay naglalaman ng mga lihim na mensahe, mga kwento ng pag-iibigan at pagkakahiwalay na tila ba bumabalik sa kasalukuyan upang makahanap ng katarungan. Habang binabasa namin ang huling bahagi ng kasulatan, isang pangalan ang lumitaw. Isang pangalan na hindi namin inaasahang maririnig. Ang pangalan ay pamilyar, ngunit hindi sa paraang inaasahan namin. Sa paglingon namin kay Mang Isko, may kakaibang ngiti siyang ipinakita. Tila ba may alam siyang hindi pa namin lubos na nauunawaan. Mang Isko, ano ang koneksyon mo sa lahat ng ito? Tanong ko habang unti-unting bumabalot sa amin ang misteryo ng nakaraan. Minsan, ang mga kwento ay bumabalik sa kasalukuyan upang magbigay liwanag sa mga puso na naghahanap ng sagot. Sagot niya habang unti-unting naglalaho sa aming paningin na tila babahagi ng isang panaginip na hindi pa tapos. Sa mga sandaling iyon, naiwan kami ni Rosa sa silid, puno ng tanong at pag-aalala, ngunit sa likod nito ay may bagong pag-asa na natagpuan namin sa gitna ng misteryo. Ang mga piraso ng kwento ay nagsisimula ng magtagpo, ngunit ang tunay na kahulugan nito ay nananatiling nakatago, naghihintay ng tamang oras upang lubos na maunawaan. Sa paglipas ng mga araw, ang misteryo sa likod ng hindi kilalang kaibigan ay lalong bumibigat sa aming dibdib. Ang mga regalo ay patuloy na dumarating. Mga bagay na tila sadyang pinili para sa amin. Mga bagay na sakto sa aming pangangailangan o simpleng bagay na nagdudulot ng saya. Mula sa mga magagarang kagamitan sa kusina, mga libro na hindi ko alam, ay matagal ko na palang gustong basahin, hanggang sa mga laruan na nagpapasaya kay Lila, ang aming anak. Hindi maikakaila na ang lahat ng ito ay may malalim na kahulugan, ngunit sino ang nasa likod ng kabaitang ito? Isang gabi, habang nag-uusap kami ni Martin sa kusina, napansin kong tila may bumabagabag sa kanya. Martin, anoong iniisip mo? Tanong ko habang hinahalo ang sabaw na niluluto ko. Alam mo, Ana, hindi ko na alam kung paano natin haharapin ito ng hindi nag-aalala. Ang mga regalong ito, sobrang personal, sobrang sakto. Parang may nakakaalam sa lahat ng galaw natin. Sagot niya, halatang nababahala. Tama ka, tugon ko. Pero iniisip ko rin na baka isang tao na malapit sa atin ang may pakana nito. Baka isang kaibigan na nagmamalasakit. Sinubukan kong kumbinsihin ang sarili, ngunit sa kaibuturan ng puso ko, may kaba. Isang umaga, habang nagkakape kami ni Martin, dumating si Lila mula sa kanyang silid. May hawak siyang isang maliit na kahon na may pulang laso. Mama, Papa, may dumating na naman. Bulalas niya, puno ng tuwa. Agad kaming napatingin kay Martin at kita sa kanyang mata na tila may ideya siya. Ana, may naisip ako. Subukan nating suriin ang mga regalo. Baka may matuklasan tayo. Ngunit bago pa man kami makapagsimula, tumunog ang telepono. Isa palang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Nagdalawang isip ako kung sasagot, pero sa huli, pinindot ko ang sagot. Hello? Magandang umaga, Ana. Sana nagugustuhan ninyo ang mga munting regalo ko. Sabi ng boses, malamig at kalmado. Sinong kausap ko? Tanong ko.
Pilit na pinapanatiling kalmado ang boses ko, kahit na ang puso ko ay bumibilis ang tibok. Huwag kang mag-alala. Isa lang akong kaibigan na nagmamalasakit. Pero may isang bagay akong kailangan ninyong gawin para sa akin. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kamay ni Martin sa aking balikat. Ana, sino yan? Tanong niya, halatang nag-aalala. Basta sundin ninyo ang mga tagubilin ko. Patuloy ng boses sa telepono at makikita ninyo ang tunay na dahilan ng mga regalong ito. Biglang naputol ang tawag na iwan akong natutulala. Ang mga tagubilin, anong ibig sabihin ng taong iyon? Agad kong ibinahagi kay Martin ang narinig ko at kitang-kita ang pag-aalala sa kanyang mukha. Nagpasya kaming sundan ng mga tagubilin, anuman ang panganib nito. Sa loob ng kahon na dala ni Lila, may isang maliit na papel na may nakasulat na mensahe. Pumunta kayo sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Napatingin kami sa isa't isa, pilit na inaalala ang mga nakaraan. Ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ang lugar kung saan kami unang nagkakilala. Ang parke sa tapat ng lumang simbahan sa bayan. Habang nagmamaneho papunta roon, hindi maiwasang bumalik sa akin ang mga alaala ng kabataan, kung paanong isang simpleng pagkikita ang naging daan para sa aming pagmamahalan. Ngunit hindi ko maikakaila ang kaba sa aking dibdib. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa amin doon. Pagdating namin sa parke, tila walang kakaiba. Ang mga bata ay naglalaro, ang mga magulang ay nag-uusap, at ang mga matatanda ay naglalakad. Ngunit may isang bagay na nagbigay pansin sa amin. Isang lalaking nakaupo sa isang bangko, hawak ang isang sobre. Lumapit kami at nagulat kami nang bumangon siya at iniabot sa amin ang sobre. Para sa inyo, sabi niya, nakangiti bago tumalikod at umalis. Sa loob ng sobre ay may isang larawan. Larawan ng isang batang babae na hindi namin kilala. Sa likod nito, may nakasulat, ito ang tunay na dahilan ng mga regalo. Hanapin siya at malalaman ninyo ang lahat. Napatingin kami ni Martin sa isa't isa, puno ng pagtataka. Sino ang batang babae na ito at paano siya konektado sa aming misteryosong kaibigan? Habang papalubog ang araw, alam kong hindi pa rito nagtatapos ang aming paglalakbay. Ang misteryo ay hindi lamang tungkol sa mga regalo, kundi tungkol sa isang tao na tila may malalim na kaugnayan sa aming pamilya. Isang taong may lihim na hindi pa namin nalalaman. At sa puntong iyon, naramdaman ko ang pagdating ng isang bagong kabanata sa aming buhay, puno ng mga tanong na naghihintay ng sagot. Ang araw ay nagsimula sa isang hindi pangkaraniwang katahimikan. Ang sikat ng araw ay banayad na bumalot sa aming hapagkainan habang kami ni Miguel ay nagkakape. Nag-iisip kung paano namin matutuklasan ang pinagmulan ng misteryosong regalo. Ang kahon na natanggap namin mula sa hindi kilalang kaibigan ay puno ng mga bagay na tila may personal na kahulugan para sa amin, ngunit hindi namin matukoy kung sino ang nagpadala nito o kung bakit. Mahal, sa tingin mo ba ay may koneksyon ng regalo sa nakaraan natin? Tanong ni Miguel habang nilalaro ang tasa ng kape sa kanyang mga kamay. Kailangan nating alamin, sagot ko, sinusubukang itago ang aking pagkabalisa. Maraming mga bagay na nasa kahon ang hindi ko maipaliwanag. Nagpasya kaming bumalik sa aming dating bahay sa probinsya kung saan ang karamihan sa mga alaala namin ay nagmula. Umaasa kami na baka sakaling may makuha kaming pahiwatig doon. Habang naglalakbay kami patungo sa lugar na iyon, hindi ko maiwasang magbalik tanaw sa mga panahong ang buhay namin ay puno ng saya at kasiyahan bago pa man kami lumipat sa syudad. Pagdating namin sa lumang bahay, bumungad sa amin ang mga alaala ng aming kabataan. Ang mga dingding ay puno ng mga lumang larawan at ang hardin ay tila hindi nagalaw sa loob ng maraming taon. Sinimulan naming hanapin ang anumang bagay
na maaaring magbigay liwanag sa misteryo. Habang nagkukrus ang mga landas namin sa lumang silid, natagpuan namin ang isang lumang diary na pag-aari ni Miguel. Nag-aalangan man, binuksan niya ito at nagsimulang magbasa. "Mahal, tingnan mo ito," sabi niya. Itinuturo ang isang pahina na may nakasulat na pangalan, Isabel. Si Isabel ay isang matalik na kaibigan ni Miguel noong bata pa siya. Isang taong matagal na naming hindi nakakausap. Ang huling balita namin sa kanya ay lumipat siya sa ibang bansa para sa trabaho. Ang tanong, paano siya konektado sa regalo? Naging masigasig kami sa paghahanap ng iba pang pahiwatig sa diary. Habang patuloy na nagbabasa si Miguel, bigla niyang napansin ang isang bahagi na puno ng mga plano at pangarap nila ni Isabel para sa hinaharap. Kasama rito ang pagbuo ng isang negosyo at paglalakbay sa iba't ibang lugar. Habang binabasa niya ang mga pahina, isa-isa niyang naalala ang mga detalye ng kanilang pagkakaibigan na tila inilibing na ng panahon. "May ideya ka ba kung saan siya makikita ngayon?" Tanong ko, hinahanap sa kanyang mukha ang sagot. "Sa totoo lang, wala. Pero maaaring siya ang nagpadala ng regalo," sagot ni Miguel, tila may malalim na iniisip. Habang patuloy kaming nag-uusap, naisipan kong tawagan ang ilan sa aming mga dating kaibigan sa probinsya upang magtanong tungkol kay Isabel. Isa sa kanila ang nagbigay ng impormasyon sa akin na si Isabel ay bumalik sa lugar ilang buwan na ang nakalipas. Nagsimula akong magtaka kung bakit hindi niya kami kinausap kung ito nga ang kaso. Nagpasya kaming magtungo sa bahay ni Isabel sa loob ng probinsya. Habang papalapit kami, naramdaman kong bumibilis ang tibok ng puso ko. Ano kaya ang sasabihin niya sa amin? Ano ang tunay na kahulugan ng regalo? Pagdating namin sa bahay ni Isabel, hindi ako makapaniwala sa nakita namin. Ang bahay ay tila napabayaan, puno ng mga ligaw na halaman at sirang mga bintana. Walang sinyales na may tao sa loob. Habang nakatayo kami sa harap ng pinto, biglang nagring ang telepono ni Miguel. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero ang natanggap niya. "Ang kasagutan ay nasa inyong harapan." Napatingin kami sa isa't isa, puno ng pag-aalinlangan at kaba. Paano nalaman ng sender ang kinaroroonan namin? Sino ang nagsulat ng mensahe? Napansin ko ang isang maliit na papel na nakadikit sa pinto. Nakasulat dito, "Sa kabila ng misteryo ay naroon ang katotohanan. Maghanap sa ilalim ng puno ng mangga sa likod ng bahay." Sumilay ang pag-asa sa aming mga mata. Agad kaming nagtungo sa likod ng bahay kung saan naroon ang isang matandang puno ng mangga. Sa ilalim nito, may isang kahon na tila bagong baon sa lupa. Nang buksan namin ito, bumungad ang isang sulat mula kay Isabel. "Para sa inyo, Miguel at Clara. Ang regalo ay tanda ng aking pasasalamat at ng isang posibilidad na muling magkita. Hindi ko man magawang makipag-usap sa inyo ngayon, ngunit alam kong darating ang araw na magkakaroon tayo ng pagkakataong magkasama muli." Nasa sulat ang kanyang bagong address sa ibang bansa at isang piraso ng alahas na ibinigay niya kay Miguel noong bata pa sila. Habang binabasa namin ang sulat, naramdaman ko ang kakaibang lungkot na may halong saya. Ngunit hindi pa rin kumpleto ang mga sagot. Bakit siya umalis ng biglaan at bakit hindi siya nagparamdam sa loob ng maraming taon? Sa kabila ng lahat, alam naming hindi pa ito ang katapusan. Sa halip, ito ang simula ng isang bagong kabanata na puno ng pag-asa, misteryo at mga tanong na kailangang sagutin. Ngunit sa ngayon, sapat na ang pag-asang dala ng liham ni Isabel. Isang malamig na umaga ng Sabado, nagising ako sa tunog ng mga ibon na kumakanta sa labas ng bintana. Nasa tabi ko si Mara, ang aking asawa, na mahimbing pa ring natutulog. Napansin ko ang mga liwanag na tumatagos sa kutina, tila nananabik na maghatid ng bagong umaga. Ang mga alaala ng nagdaang linggo ay tila mapait na kape sa aking kaisipan. Hindi ko alam kung paano ito iinom
ng hindi nasusuka. Ang misteryosong regalong natanggap namin ay patuloy na bumabagabag sa akin. Hindi ko pa rin mawari kung sino ang nagbigay nito at ano ang kanyang intensyon. Isang antigong kahoy na kahon na puno ng mga lumang litrato at sulat. Ang ilan sa mga ito ay hindi ko pa nababasa ng maigi. Palagi kong sinisikap na ipagsawalang bahala ang takot na dulot nito. Ngunit sa isang banda, may kakaibang hatak ang misteryo. May isang bahagi sa akin na nais pa itong tuklasin. Nagising si Mara at ngumiti siya sa akin, tila walang bakas ng alinlangan o takot sa kanyang mga mata. Magandang umaga, bati niya sa akin habang hinahaplos ang aking pisngi. Ano ang iniisip mo? Ngumiti ako sa kanya, bagaman sa loob ko ay may bumibigat na katanungan. Iniisip ko lang kung ano ang dapat nating gawin sa kahon na iyon. Sinubukan kong gawing magaan ang tono ko, ngunit alam kong ramdam ni Mara ang aking pagkabalisa. Tumayo siya at naglakad papunta sa kusina. Nagmungkahi na maghanda ng almusal. Habang siya'y abala sa pagluluto, naisip kong ito na marahil ang tamang oras para muling siyasatin ang mga sulat sa kahon. Binuksan ko ang kahon at isang liham ang agad na nakakuha ng aking atensyon. Ang sulat ay may petsang dekada ay mente at ang tinta ay medyo kupas na, ngunit nababasa pa rin. Minamahal kong nagsimula ang liham. Sinundan ito ng mga pahayag ng pag-ibig at pangako. Sa dulo may nakasulat, alam kong darating ang araw na magkikita tayo kahit hindi sa paraang inaasahan natin. Habang binabasa ko ang sulat, naramdaman ko ang kakaibang koneksyon sa mga salitang iyon. Sino si at bakit tila may kilig at lungkot sa bawat linya? Parang may kurot sa puso ko na tila naguudyok sa akin na alamin ang kasaysayan sa likod ng liham. Tumabi sa akin si Mara, dala ang 2 tasa ng kape. Ano ang nakita mo? Tanong niya habang iniabot sa akin ang 1 tasa. Ipinakita ko sa kanya ang liham at pareho kaming nag-isip ng mga posibilidad. Parang kwento ng pag-ibig na hindi natuloy, sabi niya na may bahid ng lungkot sa kanyang tinig. Habang kami ay nag-uusap, biglang may kumatok sa pinto. Nagkatinginan kami ni Mara, kapwa nagtataka kung sino ang maaaring bumisita sa ganitong oras. Tumayo ako at binuksan ang pinto at doon ay tumambad sa akin ang isang matandang babae na hindi ko kilala. May pagkaseryoso ang kanyang mukha, ngunit may kabaitan ang kanyang mga mata. Magandang umaga, bati niya. Tila may alam siya tungkol sa amin na hindi pa namin natutuklasan. Ako si Clara. Alam kong marahil ay nagtataka kayo kung bakit ako narito. Nagkatinginan kami ni Mara at naramdaman ko ang pagtaas ng tensyon sa hangin. Ano po ang maipaglilingkod namin sa inyo? Tanong ko, pilit na pinapakalma ang aking sarili. Ngumiti si Clara, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Ako ang nagbigay ng kahon sa inyo, sabi niya. May mahalagang bagay akong nais iparating tungkol sa inyong pamilya. Nagtataka kami ni Mara. Hindi namin alam kung dapat ba kaming matuwa o mangamba. Ang mga tanong sa aming isipan ay nag-uumapaw, ngunit nagpasya kaming makinig. Sinimulan ni Clara ang kanyang kuwento at habang siya'y nagkukuwento, unti-unti naming naunawaan na ang liham na natagpuan namin ay may koneksyon sa aming pamilya. Ang sa sulat ay ang pangalan ng lola ni Mara at ang liham ay sulat ng kanyang lihim na pag-ibig na hindi natuloy. Nakikinig kami sa kwento ni Clara at habang nagkukwento siya, hindi ko maiwasang mag-isip kung paano ang aming pamilya ay bahagi ng isang mas malalim at mas misteryosong kasaysayan na hindi namin kailanman naisip. Ngunit sa dulo ng kwento, biglang huminto si Clara at sa kanyang mga mata ay may hindi maipaliwanag na takot. May isang bagay pa, sabi ni Clara habang tumingin siya sa paligid, tila may hinahanap. May lihim na dapat na ninyong malaman, ngunit hindi dito. Kinakailangan ninyong pumunta sa isang lugar na hindi ninyo inaasahan.
Muli kaming nagkatinginan ni Mara at sa puntong iyon, alam namin na ang aming paglalakbay sa misteryo ay hindi pa tapos. Sa halip, ito ay nagsisimula pa lamang. Sa araw na ito, habang nasa harap ng aming bahay, isang maliit na kahon na may puting laso ang muli naming natagpuan sa aming pintuan. Ito na ang ikapitong pagkakataon na may dumating na misteryosong regalo sa amin mula sa hindi kilalang kaibigan. Sa bawat kahon na aming binubuksan, tila may bagong pahiwatig na nagdadala sa amin sa mas malalim na misteryo. Sa tingin mo, sino kaya talaga ang nagpapadala nito? Tanong ni Marta habang maingat niyang binubuksan ang kahon. Ako naman ay tahimik lang na nagmasid, pinipilit alalahanin kung may nakaligtaang detalye sa mga nakaraang linggo. Sa loob ng kahon ay isang malakristal na pluma, kumikinang at tila may lihim na mensahe sa ilalim. Ang liwanag mula sa araw ay nagbigay ng kakaibang anyo sa pluma na parang may buhay, itong sumasayaw sa aming harapan. Mahal, may nakasulat sa ilalim, sabi niya habang sinusuri ang pluma. Nang tingnan ko, nabasa ko ang mga salitang, ang mga alaala ay hindi laging totoo, ngunit ang katotohanan ay naitatago sa mga alaala. Napaisip ako sa mensahe, sa mga nakaraang linggo, ang bawat regalo ay tila may malalim na mensahe na nakaugat sa aming nakaraan. Pero bakit ngayon lang ito lumilitaw? At bakit tila may kinalaman ito sa mga alaala? Siguro may dapat tayong alalahanin o balikan, sabi ko kay Marta. Baka may bahagi ng nakaraan natin na nakalimutan natin. Sa mga sumunod na oras, naupo kami sa sala at binalikan ang aming mga lumang alaala. Ang mga larawan, mga lumang liham at mga alaala ng aming kabataan ay muling nanumbalik sa aming kamalayan. Isang larawan ng pumukaw ng aming pansin. Ito ay kuha sa aming unang bakasyon bilang mag-asawa sa isang maliit na bayan sa tabing dagat. Sa likod ng larawan ay may nakasulat na mensahe na tila hindi namin napansin noon. Salamat sa pagbisita, bumalik kayo sa tamang panahon. Para sa akin, tila ito ang susi, sabi ni Marta habang hawak ang larawan. Baka kailangan nating bumalik doon. Nagdesisyon kaming bumalik sa bayang iyon. Sa loob ng maraming taon, hindi na namin ito nabisita at ngayon, tila ito ang tamang panahon upang balikan ang lugar na iyon. Ang hinala namin, doon sa bayang iyon nakatago ang sagot sa mga misteryosong regalong dumarating sa amin. Habang papalapit kami sa bayang iyon, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Parang may kung anong pamilyar na di maipaliwanag na damdamin na nagbabalik. Ang mga tanawin, ang amoy ng dagat, at ang simoy ng hangin ay nagdala sa akin sa isang emosyonal na paglalakbay. Pagdating namin doon, agad naming hinanap ang mga pamilyar na lugar. Ang maliit na kainan kung saan kami unang nagtanghalian. Ang lumang tulay na madalas naming paglakad-lakaran sa gabi. At ang lumang bahay panuluyan kung saan kami unang tumuloy. Habang naglalakad, tila may kung anong gumagabay sa amin. Isang hindi nakikitang kamay na nagtuturo sa tamang direksyon. Sa aming paglalakad sa tabing dagat, napansin namin ang isang matandang lalaki na nakaupo sa isang bangko, nakatanaw sa dagat. May kakaibang kapayapaan sa kanyang anyo na tila isang pamilyar na anino mula sa aming nakaraan. Nang kami ay lumapit, ngumiti siya at bumulong. Parating ko na kayong hinihintay. Nagulat kami sa kanyang sinabi. Kilala mo kami? Tanong ko habang pilit na inaalala kung saan namin siya nakita. Oo, sagot niya habang nakatingin sa akin. Ako si Ramon, ang inyong hindi kilalang kaibigan. Sa isang iglap, bumalik sa akin ang alaala ng isang matandang lalaki na minsang tumulong sa amin noon sa bayang ito nang kami naligaw at walang masilungan. Siya ang nagbigay sa amin ng magandang kwento tungkol sa bayan at tila siya rin ang nagbigay sa amin ng mga munting bagay na nagpatibay sa aming relasyon.
Hindi ko akalain na siya ang nasa likod ng lahat ng ito. Bakit mo ginagawa ito? Tanong ni Martha, puno ng pagtataka. Ngumiti si Ramon at sinabing, dahil may isang bagay na kailangan ninyong malaman, isang lihim na matagal nang itinago. Bago pa man namin siya matanong pa, tumayo si Ramon at sinabing, pumunta kayo sa lumang parola sa dulo ng dalampasigan. Doon ninyo matutuklasan ang katotohanan. At sa puntong iyon, tila isang alon ng misteryo ang dumating. Hindi namin alam kung ano ang matutuklasan namin sa lumang parola, ngunit alam naming ito ang susunod na hakbang sa aming paglalakbay. Sa aming paglalakad patungo sa parola, ang hangin ay tila nagdadala ng panibagong simula, isang bagong kabanata na magdidikta ng aming kapalaran. Ngunit sa aming paglalakbay, isang tanong ang hindi mawala sa aking isipan. Ano ang lihim na iyon at paano nito mababago ang aming buhay? Mula nang matanggap namin ang regalo mula sa hindi kilalang kaibigan, hindi na kami magkanda-ugaga sa pag-aayos ng aming bahay. Ang regalo, isang lumang kahadiyero na puno ng makikinang na hiyas, ay tila nagbukas ng bagong kabanata sa aming buhay. Sa kabila ng kaguluhan, isang bagay ang malinaw. Hindi namin ito iniwan sa sulok lamang. Naging sentro ito ng aming araw-araw na usapan. Bawat hiyas ay tila may sariling kwento na dapat tuklasin. Ako si Marco, ang asawa ni Clara, at kami magkasama sa pag-unawa sa misteryo sa likod ng regalo. Sa bawat pagtingin ko sa mga hiyas, naiisip ko ang mga posibilidad na dala nito sa aming kinabukasan. Ngunit sa likod ng pagkamangha, naroon ang isang kakatuwang kaba. Sino ang nagbigay nito? Ano ang intensyon niya? Isang gabi, habang nag-aayos si Clara ng hapunan, nagpasya akong muling buksan ang kahon. Sa ilalim ng mga hiyas, may napansin akong isang maliit na envelope. Hindi ko alam kung paano ko ito hindi nakita noong una. Marahil dahil sa aking pagkabigla sa halaga ng mga hiyas. Binuksan ko ang envelope at naroon ang isang sulat na tila nagmula sa iba pang panahon. Ang tinta ay medyo kumupas na, ngunit nabasa ko pa rin ang mga salitang nakasulat. Mahal kong Clara at Marco, ang kahong ito ay bahagi ng isang mahalagang sekreto na matagal nang nakatago. Huwag kayong mag-alala, ito'y handog bilang pasasalamat sa inyong kabutihan. Ngunit tandaan, ang yaman ay may kapalit. Mag-ingat at laging magpakatotoo sa isa't isa. Isang kaibigan. Ipinakita ko kay Clara ang sulat at pareho kaming nag-isip ng malalim. Sino ang kaibigan na ito? At ano ang ibig sabihin ng may kapalit? Hindi kami mapakali, kaya't nagpasya kaming magtanong sa mga kapitbahay tungkol sa nakaraan ng bahay na ito. Baka may alam sila tungkol sa lumang kahadiyero. Kinabukasan, nagpunta kami sa bahay ni Mang Lito, ang pinakamatandang nakatira sa aming kalye. Kwento ng mga kapitbahay, siya raw ay may alam sa kasaysayan ng lugar. Habang nagkakape kami, naikwento niya ang tungkol sa dating may-ari ng bahay, isang negosyanteng nagngangalang Don Emilio. Matagal na raw itong pumanaw, ngunit may mga haka-hakang marami siyang itinagong yaman. Walang nakakaalam kung saan ito napunta pagkatapos ng kanyang pagkawala. Sa aming pag-uwi, hindi maiwasan ni Clara ang magtanong, kung may kapalit ang yaman, ano kaya iyon? Hindi ko alam ang sagot, ngunit nararamdaman kong may nakakubli pang lihim sa loob ng bahay na ito. Nagpasya kaming magpatuloy sa pag-iimbestiga, kahit pa hindi namin alam kung ano ang susunod na hakbang. Sa mga sumunod na araw, naging abala kami sa pagkalap ng impormasyon. Naghahanap kami ng mga lumang dokumento, nagtanong-tanong at sinuri ang bawat sulok ng bahay. Isang gabi, habang naglilinis si Clara sa attic, natagpuan niya ang isang lumang journal na pagmamay-ari ni Don Emilio. Dito niya isinulat ang kanyang mga plano, mga transaksyon at, sa aming pagkagulat, isang detalyadong pagbanggit sa isang lihim na silid sa ilalim ng bahay. Hindi na kami nag-aksaya ng oras.
Kinabukasan, nagpasya kaming maghukay sa basement. Sa pag-aalis ng ilang sahig na kahoy, natuklasan namin ang isang maliit na pinto na may komplikadong lock. Sa tabi nito may nakasulat na salitang Espanyol, La verdad os hará libres, ang katotohanan ng magpapalaya sa inyo. Nang buksan namin ang pinto, bumungad sa amin ang isang makitid na daanan. Nag-aalangan man, nagpatuloy kami. Sa dulo ng daanan, natagpuan namin ang isang silid na puno ng mga lumang kasangkapan at isang mesa. Sa ibabaw ng mesa, may nakalatag na isa pang envelope. Binuksan namin ito at naroon ang isang mas detalyadong sulat mula kay Don Emilio. Kung nababasa ninyo ito, marahil natuklasan na ninyo ang aking lihim. Ang yaman ay hindi sa pisikal na anyo. Ang tunay na kayamanan ay nasa inyong kakayahang magtulungan at magtiwala sa isa't isa. Alagaan ninyo ang isa't isa at huwag iwaglit ang puso sa gitna ng mga pag-aari. Sa aming paglabas sa silid, mas malalim na kaming nag-isip tungkol sa kahulugan ng mga lihim na natuklasan namin. Ngunit sa aming pag-iisip, may narinig kaming tunog mula sa itaas ng bahay, tila may ibang tao. Ngayon, hindi na namin alam kung ano ang susunod na mangyayari. Sino ang naroon? Sila ba'y kaibigan o kalaban? Nagtapos ang gabi sa isang katanungan na hindi namin inaasahan. Ang aming kwento ay tila nagsisimula pa lamang. Bilang mag-asawa, marami na kaming pinagdaanan ni Clara. Mula sa simpleng alitan hanggang sa masalimuot na mga pagsubok, palagi naming pinipili na magkasama pa ring bumangon sa bawat umaga. Ngunit ang misteryo ng regalong natanggap namin mula sa hindi kilalang kaibigan ay tila isang pagsubok na nagtatangkang maghiwalay sa aming landas. Nagsimula ang lahat nang dumating ang isang kahon sa aming pintuan. Walang pangalan, walang address at tanging isang liham lamang ang laman nito. Para sa inyong dalawa, mula sa isang kaibigan, nakalagay sa sulat. Sa loob ng kahon, natagpuan namin ang isang lumang relo, tila sinauna ngunit pinanatili sa maayos na kondisyon. Sa likod ng relo, nakaukit ang mga salitang magkasama sa oras. Hindi ko maitatanggi na may bahagi sa akin na natuwa. Sino ba naman ang hindi magkakagusto sa isang eleganteng relo? Ngunit sa kabila ng kagandahan nito, nagtataka kami ni Clara kung sino ang nagpadala nito at kung ano ang intensyon ng nagbigay sa amin. Sa mga sumunod na araw, sinubukan namin alamin ang pinagmulan ng regalo. Nagtanong kami sa mga kaibigan, kamag-anak, at maging sa mga dati naming katrabaho, ngunit lahat sila'y tila nalilito sa aming mga tanong. Walang nakakaalam, walang makapagbigay linaw. Habang lumilipas ang mga araw, napansin namin ang kakaibang paggalaw ng orasan tuwing kami magkasama. Tuwing magtatalo kami ni Clara, bumibilis ang tiktak nito, animoy nagmamadali. Ngunit kapag kami nagkakasundo, bumabagal ito, parang sinasabay sa tibok ng puso namin. Parang may kakatwa sa orasan na ito, sabi ni Clara isang gabi habang kami nakaupo sa sala. Pinag-iisipan ang susunod naming hakbang. Pakiramdam ko, may koneksyon ito sa nararamdaman natin. Masyado na nating iniisip ito, sagot ko, ngunit sa loob-loob ko'y sinasang-ayunan ko siya. Parang may buhay ang relo, isang bagay na nag-uugnay sa amin na hindi namin maipaliwanag. Isang umaga, habang nagsisipilyo kami ni Clara sa banyo, biglang tumigil ang tiktak ng relo. Huminto kami sa aming ginagawa, parehong nagtataka. Sa oras ding iyon, dumating ang isang tawag sa telepono. Tumawag ang isang hindi kilalang numero at nang sagutin ko, isang pamilyar na boses ang bumati sa akin sa kabila ng linya. Kamusta kaibigan? Nagustuhan niyo ba ang regalo ko? Tanong ng boses puno ng misteryo at kilabot. Ikaw ba ang nagpadala nito? Tanong ko, halos hindi makapaniwala sa naririnig. Sino ka ba? Isang kaibigan mula sa nakaraan, isang taong hindi niyo naaalala, ngunit laging nandyan. Sagot niya. Bago pa ako makapag-usisa pa, nagpaalam na siya at binabaan ang tawag.
Nang ibalita ko kay Clara ang nangyari, lalo kaming naintriga sa misteryo. Sino ang taong ito? Bakit niya kami binibigyan ng ganitong klaseng regalo? At higit sa lahat, ano ang koneksyon niya sa amin? Pinagpasyahan namin na masusing pag-aralan ang relo. Sa ilalim ng makina nito, natagpuan namin ang isang maliit na papel, tila isang piraso ng diary. Para sa pag-ibig na hindi natapos, para sa mga pangarap na hindi naabot. Naguluhan kami sa mensahe, ngunit alam namin na may mas malalim na kahulugan nito. Hindi namin alam kung ano ang susunod naming hakbang. Ang pag-uusisa sa regalo ay parang paglalakbay sa nakaraan na hindi namin matandaan. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, isang bagay ang malinaw. Ang relo ay isang simbolo ng relasyon namin ni Clara. Isang paalala na sa kabila ng mga pagsubok, palagi kaming magkasama. Isang gabi, habang kami magkatabi sa kama, biglang umikot ang mga kamay ng relo sa oras na hindi namin inaasahan. Tumigil kami, parehong natatakot at naintriga. At sa oras ding iyon, narinig namin ang isang pagkatok sa pintuan. Nang buksan ko ito, isang kahon na naman ang bumungad sa amin. Sa loob nito, isang bagong relo, ngunit sa likod nito, nakaukit ang mga salitang para sa susunod na kabanata. Napatingin kami ni Clara sa isa't isa, parehong nagtataka kung ano ang susunod na mangyayari. Sa mga oras na iyon, alam namin na ang misteryo ay hindi pa tapos. Sa kabila ng takot, may bahagi sa amin na nasasabik sa kung ano ang susunod na magaganap. At sa ilalim ng lahat ng ito, isang bagay ang malinaw. Kahit ano pa ang mangyari, magkasama naming haharapin ang bawat kabanata ng aming kwento. Noong una, akala ko'y isang karaniwang araw lamang iyon sa aming tahanan. Ang sikat ng araw ay dumadaloy sa mga bintana, nagbibigay ng banayad na liwanag sa aming munting sala. Habang ako'y nagtitimpla ng kape, narinig ko ang mga yabag ni Marco, ang aking asawa, papalapit. Naramdaman ko ang kanyang mga bisig na bumalot sa akin mula sa likod at sa sandaling iyon, ang lahat ay tila normal. Ngunit sa loob ko'y may bumabagabag. Ang regalong natanggap namin mula sa hindi kilalang kaibigan ay patuloy na umaaligid sa aking isipan. Isang kahon na puno ng mga bagay na tila may koneksyon sa nakaraan namin, pero hindi ko mawari kung paanong ang isang estranghero ay may ganitong kaalaman tungkol sa amin. Sa loob nito'y may mga lumang larawan. Ilan sa mga ito ay hindi ko maalala kung kailan o saan kinunan. At ang pinakakapansin-pansin sa lahat ay ang lumang relo na tila pagmamay-ari ni Marco noong bata pa siya. Iniisip mo na naman ang kahon, hindi ba? Tanong ni Marco habang hinahaplos ang aking buhok. Tumango ako, hindi ko na kailangang magsinungaling pa sa kanya. Pareho kaming nagtataka at naguguluhan sa mga bagay na ito. Habang nag-uusap kami, biglang may kumatok sa pinto. Sinarado ni Marco ang kanyang robe at naglakad papunta sa pinto. Ako'y sumunod sa kanya, puno ng kuryosidad. Sa pagbukas ng pinto, bumungad sa amin ang isang matandang lalaki na may dalang isang maliit na sobre. Magandang umaga, bati niya, nakangiti ngunit may halong kaba ang kanyang mga mata. Kayo po ba sina Marco at Elena? Nagkatinginan kami ni Marco bago siya sumagot. Oo, kami nga. Ano po ang maipaglilingkod namin sa inyo? Iniabot ng matanda ang sobre kay Marco. Ito ay mula sa isang taong nagmamalasakit sa inyo, sabi niya. Sana'y makatulong ito sa inyong mga katanungan. Bago pa namin siya mapigilan, mabilis siyang umalis, na tila ba ayaw na niyang magtagal pa sa harapan namin. Agad naming binuksan ang sobre. Sa loob nito'y may isang kapirasong papel na may sulat kamay na mensahe. Hindi lahat ng alaala ay sa inyo lamang. Ang nakaraan ay may mga lihim na dapat tuklasin. Nagkatinginan kami ni Marco, parehong naguguluhan. Ano ang ibig sabihin ng mensaheng ito? At sino ang nagpadala nito? Sa gabing iyon, habang kami nakahiga sa kama,
Hindi ko mapigilang balik-balikan ang mga pangyayari, ang mga larawan, ang relo, at ngayon ang kakaibang mensahe. Pakiramdam ko ay may malalim na koneksyon ng lahat ng ito, ngunit paano ko ito mauunawaan? Habang ako'y nag-iisip, narinig ko ang mahina at pamilyar na tunog mula sa ibaba. Isang tunog ng musika, tila ba nagmumula sa isang lumang phonograph. Hindi ko maalala na mayroon kaming ganoong kasangkapan sa bahay. Agad kong ginising si Marco at sabay kaming bumaba. Sa aming pagbaba, nakita namin ang isang maliit na phonograph na nakalagay sa gitna ng mesa, umiikot at tumutugtog ng isang lumang awit na pamilyar sa akin. Ito ang kantang madalas naming pakinggan noong kami bagong kasal pa lamang. Ngunit paano ito napunta rito at sino ang naglagay nito? Habang nakikinig kami sa musika, napansin namin ang isang bagay na nakakasilaw mula sa ilalim ng mesa. Isang maliit na piraso ng papel na tila sinadyang itago. Agad ko itong dinampot at binasa ang nakasulat. Ang musika ay susi sa mga alaala. Buksan ang inyong puso at makikita ang katotohanan. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang kakaibang takot at excitement. Parang unti-unti nang bumubukas ang pinto ng isang misteryo na matagal nang nakatago. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may ibang bahagi sa akin na natatakot sa kung ano man ang aming matutuklasan. Si Marco na tila ba'y may naisip ay biglang tumayo. Alam ko na, sabi niya, puno ng determinasyon ang kanyang boses. May isang lugar na kailangan nating puntahan. Hindi ko alam kung ano ang nasa isip niya, ngunit ramdam ko na malapit na kaming makarating sa kasagutan. Habang papalapit kami sa pintuan, narinig ko ang isang mahina ngunit malinaw na bulong mula sa likuran namin. Huwag kayong susuko. Napalingon ako, ngunit wala akong nakita. Ngunit ang bulong na iyon ay sapat na upang ipaalam sa akin na ang aming paglalakbay ay malayo pa sa katapusan. Habang kami naglalakad palabas, alam kong ang susunod na hakbang ay magdadala sa amin sa isang hindi malilimutang yugto ng aming buhay.